Ang na rin yung pang-iinsulto na nandito ang magnanakaw, Marcos Romualdez, pasimuno, punong salaring kriminal, all the criminal trails point to them. Yeah. Si Sharon Cuneta, ang kanyang pinagdidiskitahan, parang si Benny Abante din, at itong si pambansang barker na tagapagtahol ni Marcos na si Claire Castro, si Sara Duterte, ang inaatupag nila. Si Kiko kasi talaga naman, wala akong alam na abogadong ganong kahina comprehension. Unang-una, halata na hindi niya alam ang pinagsasabi niya. Kasi bago siya sumagot, binubulungan siya. Hindi naman niya tinatago. Noong resource person nila. Diretsahan, supalpal at suplak po nga itong mga inabot na itong mag-asawang si Ate Shawi, mga kabdip. At itong si Kiko Pangilinan, matapos alam naman po natin mantaghin po ninyo, nagbidabida ito si Ate Shawi dyan na ba't parang si Bongbong Marcos Jr. pa yung nagsisisi na nakasangga ito si BP Sara, samantalang nakikita naman ho natin yung matinding korupsyon dito sa nangyayari dito sa Ghost Project, flood control. Kasama ba ho dyan si BP Sara? Yan ho yung malaking katanungan. Hoy, Shawi, tanong ko lang sa'yo ha, kasama ba si Sara Duterte sa mga nagnakaw dyan sa bilyon-bilyon, trilyon-trilyong nawawala sa pondo ng bayan? Tanong ko lang yan sa'yo. Di ba hindi? Ano yung iniipit nyo o ano yung sinisiksik nyo sa kanya? Yung 125 confidential funds? Tanong ko lang, nabigyan na ba kayo ng maleta ni Bobong Marcos Jr. o hindi pa? Kasi isipin nyo mga kapdit, hindi naman ho nadawit itong si BP Sara dyan sa matinding korupsyon na nangyari sa ating bansa. Pero pilit ho siyang ginigipit. Alam na alam ho natin itong mga taong ito na may pagkauud ho talaga. Ha? May pagkauud ho talaga kung sino na yung mga, alam nyo na, yung mga nasa taas ngayon, dikit na ho sila ng dikit doon. Hinihimod-himod na ho nila lahat ng pwede nilang himudin para nga naman pag natanggal na si Bobong Marcos Jr. sa pwesto niya, ikakampanya pa rin ho sila. Yan yung mga taong walang prinsipyo. Kaya ganyan na rin ho ito sinabi ni Atty. Topacio na ang hina ho ng kokote netong sino? Si Kiko Pangilinan. Tsaka hindi lang yan mga kapdita. 9 million katao lang ho yung bumoto dyan pero nanalo pa rin. Tingin nyo 9 million lamang ho. Kukumpara mo naman ho dyan kina Senator Marcoleta, kina Senator Robin, wala hong binatbat dyan. Siya daw ho yung attorney, lawyer na pinakamahina, ang kokote, yan ho yung diretsahang nasuplak ho siya kay Atty. Topacio. Kaya mga update, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa kung bago lang ho kayo sa ating channel. Isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. React na ho tayo, sabay-sabay tayo mag-react, mag-komento dito nga sa mga pasabog, banat ni Doc Badoy, ni Ka Eric at walang iba kundi itong si Atty. Perdi Topacio. Kaya mga update, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Si Kiko kasi talaga naman, wala akong alam na abogadong ganong kahina comprehension. Unang-una, halata na hindi niya alam ang pinagsasabi niya. Kasi bago siya sumagot, binubulungan siya. Hindi naman niya tinatago. Noong resource person nila, nagaling sa DFA o DND ba yun? Yung nakamaskara. Nakasama pa. Oo. Binubulungan siya. Hindi niya alam. Hindi niya pinag-aralan. Yung diplomacy, yung sitwasyon, yung arbitral ruling, o dinaboljak na rin siya ni Alan Peter. Hindi naman pala niya alam yung pinag-uusapan, di ba? Aray ko. Yan ho yung mga panahon, mga ka-update na, di ba, napa 1 minute suspension ito si Pinky Lacson. Kasi nga mga ka-update, nakikita na ni Pinky na wala, baliktad itong mga pagsasagot ni, alam niyo na, yan si Kiko Matchin, mga kabdit, hindi niya ho kasi kaya magipag one-on-one dyan kay Sen Alan Cayetano. Kaya, ayan, sa sobrang gigil ho nilang dalawa, mga kabdit, nangasupal-pal ho siya kay Sen Alan Cayetano, napa-suspension si Pinky. Di ba? Nakikita niya, wala. Taliwas ito. Hindi marunong sumagot ito diyan sa pinag-uusapan ho nating South China Sea o yung West Philippine Sea. Sige na nga. Sarat na lang masikat yun. Oo. Taga doon ng nanay ni Marcos, di ba? Si Doña Josefa. Sarat na. Sarat, oo. Anyway. Oo. Kung sa ibang bansa yung kinagalitan yun, dito hindi kinagalitan. Bakit? Kasi gusto nila na ma-provoke ang China. Bakit? Dahil ayon sa survey, for some reason, galit ang mga tao sa China. Oh, eto ang style ng propaganda.
para malaman natin, para malaman ng marami. Although Opo. alam naman ng marami yan at wala namang naloloko. Opo. Kapag galit sa'yo ang isang tao, ilihis mo yung usapin sa another person or another group na galit din yung taong bayan. Ayaw. Di ba? Galit sila Opo. kay Romualdez. Galit sila kay Marcos. Galit sila sa mga kongresistang kontratista. Galit sila sa mga kontraktor, sa mga opisyal ng DPWH. Opo. Kaya bumabagsak ang popularidad ng gobyerno. Di ba? Ang sama ng credibility level ni Pangulong Marcos. Anong gagawin natin? Sabi ng mga propagandist ni Marcos. Galitin natin ang tao, ilihis natin yung galit sa ibang Tao. grupo, ibang tao, ibang bansa. China. What? Laging strawman ang China. Yung strawman sa argumentation, yun yung parang diversion. Strawman, beating up a strawman ang tawag dyan sa argumentation Opo. and debate. Opo. Yun ang gagawin mong topic para malihis sa real topic. So, maraming galit sa China. Kasi, lagi natin sinasabi, binubuli tayo. Totoo naman. Nilihis natin sa China, Ariela, attack! Siyempre, magre-react ang China. Kasi, hindi pwedeng hindi mag-react ang embassy. Alam niyo kung bakit? Hindi dahil mayayabang ang mga Chinese. Ito, hindi ko didepensa. I'm just Opo. stating a fact. Kung na-reverse ang sitwasyon, nasa ibang bansa tayo, let's say sa Malaysia, Opo. at yung isang general ng Malaysia niloloko, nilalait yung ating Pangulo, magre-react din ang ating embassy. Kasi yun ang trabaho ng embassy, ng Protektahan. diplomat. Protektahan yung reputasyon ng iyong bansa. Kaya sila nandito. Aalma talaga at aalma kahit sinong diplomat under the same set of circumstances ay aalma. Tama. Kaya ito, and then, sige, attack Tariela. Nagalit ang China. Risa, Kiko, Erwin, attack sa Senado. Kampihan nyo si Tariela. Yan ho yung malaking pagkakamali nito mga nasa majority. Mantagin po ninyo, mali na nga yung ginagawang pang-aaso nitong si Tariela, mga kapatid. Kakampihan pa ho ng mga ugok na ito. Kaya ito mga kapatid, nagtutulong-tulong talaga sila. Alam na alam ho natin yung mga taong walang prinsipyo. Mantakin nyo, sino ho bang unang tumahol? Sino ho ba ang unang ng bastos? Ayan, si Tariela. Mismong presidente ho ng China, mga kapatid, binastos ho niya. Pati ho yung flag ng China, binastos ho niya. Ngayong nagsasalita itong Chinese embassy, yung mga taga-China, mga kapatid. Tayo pa ho yung nagmumukhang katawa-tawa. Kasi mga kapatid, na unang bumanat ang Pilipinas, ayang si Tariela, tapos yung mga ugok na nasa majority, imbis na itama itong pinagdadaldal ni Tariela, mga kapatid, kinakampihan pa ho nila, kaya talaga naman ho, mahina ho ang komprensihibo netong si Pangilinan. Yan ho yung kinasabog ng mga nasa minority, mahina ho ang kokote, na mahihina ho ang kukote ng mga nandyan sa majority. Kaya tingnan nyo, pag nagsasama-sama ho sila, nagsasabong-sabong ho sila. Bakit? Kasi nga mga kapatid, itong mga nasa minority, yan ho yung mga totoong may prinsipyo. Totoong mga lawyer, attorney, mga kapatid, yan yung mga may totoong pinag-aralan. Tingnan nyo naman sila Risa, mga kapatid. Tingnan nyo naman sila Kiko Matching, kung paano makipag-usap. Diba? Nangangailangan pa yun ng kanilang mga assistant. Oo, di ba? Ang problema, hindi naman pinag-aralan. Yung diplomacy, yung sitwasyon, yung arbitral ruling, lalo na si Kiko. Si Kiko kasi talaga naman, ito, real talk. Opo. Kung hindi nagpangasawa niyan si Sharon, hindi naman mananalo yan. Hindi nga nananalong konsihal yan sa Quezon City. Di ba? Ayan mga kabdit, isa pang katotohanan yan. Ito, kasi yung si Kiko Matching, ayan, hindi nga nananalo yan dyan sa kanilang nasasakupan bilang kansilor nga lang, hindi humanalo-nalo. Kung nabitbit lang ko kasi yung pangalan niya, yan po yung malaking katotohanan. Nabitbit ho yung pangalan niya sa asawa niyang si Sharon Cuneta. Ang kaso mga kabdit, malaking pagkakamali nito mga ating kababayan na akala nila matuwid dito si Sharon Cuneta. Mantagin po ninyo, galit na galit yan sa magnanakaw. Galit na galit ho yan sa pamilya Marcos. Bakit noong nandyan ho siya sa stage, nandyan si Marcos Jr., pinuri-puri niya. Pinagmukha niya pa hong masama etong si BP Sara. Mantakin po ninyo, iniipit saan? Sa 125 million. Samantala, malinis yung pangalan niya dyan saan? Sa COA. Na-audit na maayos yung kung saan napunta
itong 125 confidential funds. Kaya ito sila Risa, mga kapatid, tingnan nyo, yung mga nasa majority halos. Sila One Ball, sila Pinky, yan yung mga taong walang prinsipyo. Mantagin po ninyo, ipitin nyo yung isang vice president diyan sa 125 million. Pero pagdating sa matinding korupsyon, billion-billion yung usapin, trillion-trillion yung pinag-uusapan. Wala ho silang sinasabi. Pinagtatakpan ho nila sino? Yung presidente. Di ba? Imagine ang mga tirada nito. Abogado ito ha. Kung gusto daw ng Supreme Court na hindi na ipatupad yung ruling nila doon sa impeachment. Yung last year, di ba? Opo. September ba yun? Opo. Oh. Sabi niya, sana issue daw ng writ of injunction ang Korte Suprema. Sabi niya. Anak ng Teting naman, Panyerong Kiko, nandoon na nga sa desisyon. This decision is immediately executory. Bakit kailangan pa ng injunction? Alam niyo talaga, nung narinig ko yun, tandang-tanda ko, hindi ko makalimutan, na-traumatize ako eh. Bakit po? Kasi wala akong alam na abogadong ganong kahinang comprehension role ng injunction eh. Ala, Immediately executory na nga, mag-injunction. yung injunction para saan ho ba yun? Para pigilin ng isang, na gawin mo ang isang bagay. Yun. Executory na nga. Ano ba yung judgment na executory? Gawin na kaagad. Unconstitutional. Yes. Yung impeachment kay Sara. Kung unconstitutional yun, paano mo bibigyan ng Justin. due course, Due course. sa Senado? Wala na. Anak ng Teting na buhay to. Hindi na pwede pala. Di na balljack tuloy siya ni Alan Peter. Hindi naman pala niya alam yung pinag-uusapan, di ba? Aray ko. Hindi niya nga, di ba tinatanong siya, sino ang pinakamaraming artificial installations sa South China Sea? Sabi niya, Vietnam daw. Sabi ni Alan Peter nung nag-interpellation sila, mali po! Oh. Malaysia! Without knowing. Ngiti-ngiti siya. Unang-una, halata na hindi niya alam ang pinagsasabi niya kasi bago siya sumagot, binubulungan siya. Hindi naman niya tinatago. Nung resource person nila na galing sa DFA o DND ba yun? Yung nakamaskara. Nakasama pa. Oo. Binubulungan siya. Hindi niya alam. Hindi niya pinakaralan. So yun po ang nangyari doon. Si Risa, ini-interpellate na Marcoleta. Puro motherhood statements ang sinasabi. Haba-haba ng sagot. Wala namang kinalaman doon sa tinatanong ni Marcoleta. Puro sa ating kababayan, protektahan ng kababayan, pagmamahal sa bayan, yung mga ganon, yan ang sinasabi ng mga taong walang masabing partikular. Ang tawag doon yung motherhood statements. Puro BS yun. In other words, BS. Bini-BS tayo ni Risa. Ready naman! Get the F out! Kung hindi nyo kaya yung freedom of expression dito, hindi na naman niya naintindihan yung freedom of expression, hindi na naman niya naintindihan yung protocols, yung convention on diplomacy. Yun po talaga, you just do not tell a diplomat to get out. Nga naman. Bihira naman, hindi mo papel yan eh. Yan, persona non grata. Yung mga buti hindi natuloy, di ba? Tira sila ng tira sa mga Chinese, kinatigan nila sa Tariela, di persona non grata lahat ng opisyal ng Kalayaan Island Group. Paktay. Karapatan nila yon. Wala kang magagawa. Sabihin natin, karapatan ng Senado na mag-issue ng resolution. Pinasabing tama si Tariela. Sige, bakit? China. Wow. Alam nyo, yun nga sinasabi ko, ang diplomacy, maraming levels yan. Opo. Hindi siyempre magbe-break ng diplomatic relations yan. Gera yun eh. That means war. Babawiin mo yung yung mission mo, yung diplomatic mission mo. Wala na. May prelude to war yan eh. Pero, nag-warning na pala ang Amerika. Ang China. Opo. Nag-warning na that the Philippines is a dangerous place for tourists. Oh my God. Sabihin mo lang yun eh. Wala nang turist ang pupunta rito. Wala na. Kawawa tayo. Di ba? Sasabihin yan, wala nang saking kukunin sa Pilipinas. Paano yung Lugi tayo. banana industry? Wala na. Wala nang asukal. Wala nang kopra. May ibang sources eh. Wala nang mais. Patay. Di ba? Naiisip yun eh. Ang daming Di ba problema natin. Conchita Carpio Morales, persona non grata, hindi siya makapasok sa Hong Kong. Si former ombudsman. Opo. At saka si Albert Del Rosario, yung dating DFA secretary natin. Karapatan nila yun eh. Sino bang mawawalan pagka
yung trading natin ay maapektuhan, yung tourism natin maapektuhan. Bansa natin ang mawawalan. No, hindi na kailangan ng turista, mas kailangan natin ng turista kasi nangungulela tayo. Correct. O sabihin Tama ng po. kwan, bakit kami pupunta? Punta na lang tayo sa Thailand. Hindi naman tayo iniinsulto ng mga official ng Thailand. Siyempre. Punta na lang tayo sa Malaysia. Alam nyo, ang Malaysia, ang Vietnam, may dispute din tungkol sa fishing rights sa EEZ. Kasi nga yung 9-dash line ng China, hindi lang sumasaklaw doon sa EEZ Opo. ng Pilipinas, pati sa Vietnam, pati sa Malaysia. Kung tutusin mo, pati Taiwan eh. Although, hindi mo makonsider yun fishery dahil di ba one China policy. Opo. Oo. Pero magaling sila. Pero, hindi nila iniinsulto. Baka Opo. natatawa lang ako dito kay Kwan eh. Hindi Magkasama. niya nagigets talaga eh. Ang hina talaga ni Kiko eh. Sa totoo lang, sorry ah, kung medyo masakit ako magsalita. Sabi niya, so, ibig sabihin, yung staff ko pala, pwede kang imim. Kasi, pwedeng bastos. Sabi niya, bakit niyo ako imimim? Hindi naman ako taga China. Oh. Oh, anong, yung ibig sabihin ni Alan Peter, pag minim ka, kabastusan yon. So, ibig niyo sabihin pala ni Kiko, kung ka taga China ka, pwedeng imim. Mali. Ayun sinasabi, yun ang kababawan eh, ha? Ayan, malaking katotohanan ho yan. Kaya nangasupalpal ho siya dyan kay Sen Alan, mga ka-update. Mantagin po ninyo, ibig sabihin nga naman, kung taga China ako, pwede mo na akong bastusin. Ganyan ho kasi yung pinaparatang o pinapalabas nito si Kiko Matchin. Kaya mga ka-update, ano ho bang expect natin dyan sa mga tao, sa may majority? Mga wala hong mahihina ho ito yung common sentido ho nila, mahihina yung kukote. Kaya mga ka-update, kung pagkukumpara mo yung minority sa majority, wala hong sinabi mga majority. Mga protector ho ng mga magnanakaw, halos yung mga nandyan. O yung mga nasa minority, wala hong kinikilingan, wala rin hong pinoprotektahan. Ano yan, servisyon totoo lamang. Di ba ganyan ho yung mga nasa minority? Kaya hindi ho natin pwedeng ipagkumpara yung dalawang iyan. Di ba? Kaya mga di, direkta naman na ho na tayo dito kay Doc Badoy at kay Ka Eric kung saan sinuplak ho. Ito nga sino? Si Ate Xiaowing mahilig magbida-bida na noong kapanahunan ng kampanya mga kabdita. Makaleni ho kasi yan mga kabdit. Galit na galit ho yan sa magnanakaw. Bakit nung natapos natalo yung idol niya si Lenny, ngayon si Bobong Marcos Jr. at si Kiko Matchin, dikit ng dikit sa presidenteng ngagba. Ayan mga kabdit, direkta na ho tayo. Bago na rin yung pang-iinsulto na nandito ang magnanakaw, Marcos Romualdez, pasimuno, punong salaring kriminal, all the criminal trails point to them. Yeah. Si Sharon Cuneta, ang kanyang pinagdidiskitahan, parang si Benny Abante din, at itong si Tama, pambansang tahol ng tahol. barker na tagapagtahol ni Marcos na si Claire Castro, si Sara Duterte, ang inaatupag nila. Wala namang ninakaw na pera ang Sara Duterte na ito. Cleared by COA 3 times, unmodified findings, no. Diyan pa lamang mga kapatid, narinig natin, cleared by COA, malinis ho yung pangalan ng Vice Presidente. Wala hong pinakita yung COA na ginamit winaldas ni VP Sara ang 125 confidential funds. Pero nasaan itong mga magnanakaw na billion, trillion, nagbalik lang ng 120 million na ito bang si Bryce Hernandez, mga kapatid, binigyan na ho ng Witness Protection Program. Hindi na ho siya kakasuhan. Ganyan ho yung mga magnanakaw sa gobyerno. Magbabalik lang ng konting pera, okay na kayo. O hindi pa man nakakasuhan si Garjola. Yung di umano, meron ho daw siyang proyektong 30 billion kung hindi ho tayo nagkakamali. Diyan, meron daw ho siyang nakulimbat na 25 to 30 billion na kickback sa flood control. Nakulong ho ba? Hindi ho. O yung mga sila Martin Luther King na pangalanan. Pero ngayon, syempre dahil protector nga si Pinky at si One Ball, hindi ho sila makulong-kulong. Sino yung pinag-iinitan? Ayun, si Bong Revilla, sila Sen Jinggoy, yung mga nasa minority para nga matuloy yung impeachment na inalalatag ho nila kay VP Sara. Siya kasi, si Sharon Cuneta, kino-compare niya si Inday kay Kiko. Hindi sila magkahalintulad. Ang layo. 9 million lang ba ang bumoto kay Kiko? Tapos kay Inday, 34 million. Oh, 'di ba? So tama siya. She's correct. Sana sila, no, mas bagay talaga sila. At saka pareho silang non-performers, pareho mga phony,
parehong useless, no? Parehong kaibigan ng CPP, oportunista, plastic, walang totoong pagmamahal sa bayan. Napaka-fake, 'di ba? Ano yung sinasabi niya doon? Ano saan titingin sa somewhere, whatever, yung kay Kiko, yung nagwo-wave siya sa nagwo-wave siya sa dagat. oh, dagat, ganon, 'di ba? Ang phony niya. Kadiri, 'di ba? So talagang bagay na bagay sila. So I do agree with Sharon Cuneta that sana si Kiko Pangilinan yung naging mas bagay sila ni Marcos. Kasi Ma'am Lorraine, with or without Marcos, Sara Duterte would easily win the elections. Noong 2022, ngayon man, snap election o sa 2028, Sara Duterte does not need a Marcos Jr. or anybody from them sa lahi ng mga Marcos para mangibabaw siya sa politika sa isang patas at hayag na eleksyon. But Marcos will not win in 2022 elections kung hindi niya binitbit, niligaw-ligawan at binudul-budol si Sara Duterte. Sapagkat alam niya na delikado siya kay Leni Robredo at pwedeng hindi nga siya nagtagumpay doon. So mali na binitbit ni Marcos si Sara Duterte. No! Without Sara Duterte, on the side of Marcos on 2022, si Marcos ay hindi sigurado na makakabalik bilang magiging presidente muli ang isang Marcos. And to think, Ma'am Lorena, kung gaano ka-insecure pati sila, ang boto ni Marcos Jr., according to Attorney Glenn Chong, nasa mga 18 million to 20 million lang. Ang layo. Almost 34 million ang boto ni Sara Duterte, mga kababayan. Kaya hinilot ng COMELEC para maging malapit-lapit naman. Hindi nakakahiya na ang presidente 18 million lang, samantalang ang Sara Duterte 34 million almost ang boto, doble. Mga kababayan, kaya yung sinasabi namin, Sara Duterte with her candidacy can stand alone and win victory. Even si Senator Frank Drilon, sabi niya, there is no candidate right now that can beat Sara Duterte. Yeah. Unless Tama ho. there will be something that will happen in the political spectrum that will eliminate the factor like impeachment and conviction ni Sara Duterte. You know what, Eric? Even that I don't think is going to be an obstruction. Even that I think will really, the Filipino people will not allow it. Kasi I can see the fervor of the Filipino people for Inday, and we've learned that it is the people's voice that gets followed, So going back to Adrian Bersamin and tying this one up, we're past the midterms na 'di ba? So kapag ganyan, yan na yung reckoning, nag-iisip na yung mga bulok na mga trapo na politicians na yan na will it still benefit me kung sip-sip pa tong si Bangag, 'di ba? And the answer is no. It's not gonna benefit you at all. It's he associating your name with Bongbong Marcos is a kiss of death. You must be as stupid as hell. And anyone who tries to yung impeachment na yan, anyone who signs that impeachment for Inday will suffer the terrible consequences by 2028. They're gonna get it from the Filipino people. Yeah. And speaking of consequences, Ma'am Lorraine, at sabi mo nga, case of death, destruction and evil ang tatak ng isang Marcos kapag ikinabit mo yan sa political career mo. Pero itong Kapal Mox, wala namang alam kundi School Bukol One Ball University na Senate President na si Tito Soto na inilagay ng Malacanang para maging rubber stamp ang silent majority ng Senado. Nakakalungkot lang, pati yung nanay ni Leandro Leveste nakasama dyan sa silent majority na extension ng operation ng Malacanang ni Marcos para pagtatakpan ng sindikato ni Marcos. We're talking about Senator Ligarda na nawalan din po ng prinsipyo ng paninindigan. Si Tito Soto right now, Ma'am Lorraine, kuhanan kita ng reaksyon mo. Bilang Senate President, ay nagmalabis, according to Atty. Topacio and his group, sa sobra-sobrang pag-atake sa institusyon ng Supreme Court. Just because ibinasura with finality ang issue about the impeachment complaint ni Sara Duterte last year. At nagmamaktol siya, kulang na lang maguramentado siya para buhusan ng gasolina ang Korte Suprema upang mawala na ang mga hukom ng Korte Suprema. So ngayon, ngayong hapon sa Philippine Standard Time, mga 1:30 in the afternoon, we were made to be notified
na mayroon pong filing of contempt charges at the Supreme Court against Tito Soto. Ma'am, your reaction, please. I know, you know what? I'm so grateful for that group, no? Sila Attorney Topacio, that group, sila Jing Paras, etc. No? Kasi talagang kung if not for them, no, napakahalaga nito, napakahalaga ng mga laban na ito kasi ang ating saliga, ang ating Supreme Court na pinakamataas na hukom, the role that it plays in a democracy is essential, no? Therefore, to undermine its authority in the manner in which si Juan Bol did it, hindi yan maliit na bagay kasi nga we lose important things in our life when we let go, when we allow yung the chipping of our democracy, 'di ba? Yung pakonti kasi wag na pabayaan natin, wag na lang. Pero ito napakahalaga na this group is taking a stand and making it very clear at talagang pinoprotektahan ang Supreme Court, no? Kasi napakawalang kwenta ng isang bansa na walang respeto sa Supreme Court. Yung wala tayong yung hipos ba, no? Even if I didn't agree with the decision of the Supreme Court about Judge Malagar, kasi si Judge Malagar said that ang CPP, NPA, hindi daw terrorist organization. Hello, ganyan. Even if I didn't agree with that, no, with their decision, wala ka, hipos ka. Hipos means quiet. Shut up. Respeto mo, ma'am. Respeto mo kasi sino bang kausap mo si sino bang kausap mo si Sharon Cuneta, 'di ba? Hindi, o si Bangag, di mo siya kausap mo ang Supreme Court, no? Kataas-taas ang hukom ng Pilipinas. So merong kang linya, pwede kang hindi mag-agree, may kalayaan kang magsalita, pero may linya ka. Pero ito si Juan Bol, kasi nga bayaran at talagang naunsyame yung kanyang mga plano na inig yung laman niya yata maging Vice President. Yan, lampas siya. So buti nilalagay siya sa lugar kasi mahalaga yon sa ating demokrasya. No? I will sustain the point of Ma'am Lorraine, dudugtungan ko lang yon. Yeah. Ang Korte Suprema po ay hindi nangingialam sa function ng Senado o function ng Kongreso tungkol sa impeachment. Inilulugar niya ng tama, ng naaayon sa batas. At hindi pagmamalabis yan. Yan ay function, duty, and obligation of the Supreme Court. Kasi walang ibang pwedeng mag-review ng batas. Supreme Court lang. Walang ibang pwedeng magsabi na ito ay nakabatay sa saligang batas, ito ay mali, ito ay unconstitutional, ito ay illegal. The final arbiter about law is Supreme Court. And when actions of other branches of the government become apparently abusive, there is no other entity in our government sa ating struktura, binanggit ka ni Ma'am Lorraine, na pwedeng magsabi lumalagpas ka sa batas. Wala yan sa batas. Only the Supreme Court can do that. Kay Tito Soto, hindi niya kinikilala yung judicial authority of the Supreme Court to review actions of any branch of the government that may pertain to possibility of violation of the law and infringement and violation of the Constitution. Sabi niya, wala, hindi yan pwede sakupin ng Supreme Court kasi independent kami. Kulukoy. Hindi ka independent in terms of the entire operations of the government. You are independent only in your functions. But in the operations of the government, there is an integration of law, integration of functions, and the Supreme Court is the one that will decide kung ang ginawa nyo ay nakaayon sa batas, sumobra sa batas, nilabag niyong batas, not about your complaint about Sara Duterte, but about how you violated the law and the Constitution, Ma'am Lorraine. Ang ganda-ganda nung decision na yun. Tsaka yung makita mo, government in motion, ang ganda nung tayo ng Supreme Court kasi ang ginawa nga nila ay yung impeachment process na napakahalagang proseso sa isang demokrasya na habulin ang mga abusadong mga officials na dapat mo siyang ma-impeach, no? Ginamit nila pamumulitika. Inaabuso nila ang kanilang poder. Katulad ng ginawa ni Marcos, no, na inabduct si PRRD at dinala sa The Hague. Sobrang pang-aabuso yon. Sobrang ang bigat ng kamay, pinagbubuhatan tayo ng kamay. So, ang ganda nung checks and balances, no, na merong at least tumatayo dyan at sinasabihan itong mga bulok na mga abusado, na mga politikong ito
na hindi nyo pwedeng gawin yan. Yan. Ang ganda-ganda ng pagkakasabi, ang ganda-ganda ng binabasa ko pa rin hanggang ngayon, and Ganda, ma'am. the majesty of the law, no. I really am hearing the voice of my father. No, I really Yeah. miss my father, And and I your really, father was also justice, eh. yeah, I was a Baka hindi justice. nakaka-recall lang natin, ang father po ni Ma'am Noreen ay the late Justice Anacleto, ma'am, no? Badoy. Justice po yun ng Sandigan Bayan. Yeah, tsaka hindi siya magnanakaw, prinsipyado siya, May- tapos Hindi nga siya nagpabayad para pigilan ang issuance of arrest order. House Laban kay arrest. Estrada. Yung house House arrest arrest. din. Kasi sa anong sabi nga niya, ma'am, sa desisyon na yon, pantay-pantay. pantay-pantay ang lahat sa patupad ng batas. Whether you're a prince or a pauper, kay mayaman ka, kay mahihirap, lahat tayo pantay-pantay. Pero he had, Makukulong ka. oo, tsaka hindi mo kailangan ng house arrest kasi bakit? Porket naging president, lahat tayo pantay-pantay, diba? Yun ang sinabi niya. Siya ang gumawa ng desisyon na yan, di ba? Oo, pero nag-retire siya in the middle of it all. Tapos binigyan ng house arrest si Erap. Wala ang tatay ko doon. No? Tapos Pero na siya. at saka nung na raffle yung case kay Papa, agad-agad may bribe, no, na 75 million, no. Pero yung And nakita that ko was kasi how many? 25 years ago. 25 years ago, yes. You know what? Malaki yun. Hindi man lang kumurap ang tatay ko. Kasi pero nakita ko yun buong buhay ko, hindi kumukurap ang tatay ko. So, pagka ganyan, hindi kasi siya kurakot. Hindi napakasimpleng tao. So, nakikita ko ngayon, itong mga Supreme Court justices, no, na binabribe yan, sinusuhulan yan, for sure. Kasi nga may lumabas na nga na ano ng korte sa Delaware na si Martin Romualdez ay nagbribe ng Supreme Court, no, na justices. Mhm. So, nakikita ninyo kung gaano kabulok itong si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Bongbong Yung Marcos. kapabuyan nila, na tingin nila pwede nilang gawin yan. Pero naman, as if naman kailangan pa natin ng more examples, talagang the worst talaga. Halang ang sikmura ng mga ito. Ayun nga mga update ko, meron ho kayo naging komento dito mga sa mga naging pahayag ni Doc Badoy na halang ho talaga yung bituka ng mga, alam nyo na, yung mga magnanakaw, yung mga gumagamit, yung mga kurap dyan sa gobyerno. Komento na lang ho natin sa comment section at doon na lang ho natin pag-usapan. Kaya mga update, dito na rin ho natin tatapusin ng ating reaction video.